Let me educate you sa mga anti-Duterte dyan at sa mga gustong maipakulong itong si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC. Huwag kayong masyadong mga makapili na traidor sa bayan at huwag din kayong ignorante sa batas. Dahil eto nga, si Justice Noel Tiham ng Supreme Court mismo ay nagbigay ng napakagandang pahayag nitong kailan lang. At nagbigay nga siya ng napakaganda example din na halimbawa daw merong 69 Chinese nationals na naaresto sa isang raid sa Pilipinas. Dahil yan nga, sa loob ng isang paggawa ng bakal. Halimbawa lang to ha. Ngayon nagreklamo yung mga Chinese na sila ay na-torture o nasaktan o naharas. At yung mga kaanak nila sa China nagsampa ng kaso doon. At ngayon naglabas ng warrant of arrest halimbawa mula doon sa China. Pinadala sa Pilipinas. Ngayon, sa tingin nyo ba ang gobyerno natin isusuko agad-agad, ipapadala ang ating mga NBI at mga kapulisan doon sa China? Isang magandang halimbawa yan ng napakalaking biro kung mangyari yan. Hindi mangyayari yan. Dahil dadaan muna yan mga yan sa judicial process o judicial review. Papadaanin nila yan sa mga local courts. I-check kung talagang valid ba ang warrant of arrest. I-check nila ang saligang batas ng Pilipinas kung nagmamatch ba sa international law. Kukumpara nila yan sa batas ng China at Pilipinas, yung mga extradition, papasok sa mga ganyang usapin. Kaya huwag kayong masyado nagdudunong-dunungan, nagiging selective justice ang gusto nyo Pagdating naman kay Senator Bato, ang gusto nyo, hulihin agad at ipapadala agad, isasakay dun sa eroplano, at yun nga, papapuntahin agad dun sa The Hague, sa Netherlands. Diba? Nasaan ang constitutional rights dun? Nasaan ang totoong hustisya dun? Talaga lang ginigipit nyo kasi kalaban nyo sa politika. Pero nakakalimutan nyo na meron tayong soberanya, na hindi tayo pwedeng pakialaman ng ICC at ng kung sino mang bansa dyan. Dahil nasa United Nations Charter din ang equal sovereignty sa lahat ng mga kasaping bansa dyan. At ang human rights, mahilig kayo sa human rights ha, pero lahat tayo dyan entitled. Si Senator Bato ay entitled dyan, si Tatay Digong entitled, ikaw at ako entitled dyan sa equal human rights. So hindi pwede yung porket si Senator Bato hulihin agad at ipapadala dun sa ICC. Pero pag may mga ganyan mga senaryo na tulad ng sinabi ni Justice Noel Tiham nga na halimbawa mga Chinese national o kahit foreign nationals pa yan sa ibang bansa, padadaanin nyo sa mga proseso sa atin, di ba? Hindi pwedeng pag mga kalaban nyo sa politika, papamigay nyo na lang at ibibigay ng ganong kadali sa mga dayuhan na parang kayo ay nagiging mga traidor sa sarili nyong mga kadugo. Ang tawag dyan selective constitutional rights na. Hindi na yan patas. Sinasabi nyo ba na ang ICC nasa itaas ng hierarchical structure ng ibang mga korte sa mundong to? Sila ba ang pinaka nasa itaas dyan? Protektahan naman natin ang sarili nating justice system. Protektahan natin ang ating soberanya. Huwag tayong magpabastos sa mga dayuhan. At huwag nating hayaan na ang isang foreign institution bastusin lang ang ating justice system. Naalala ko tuloy sinabi ni General Luna nun sa pelikula na hindi mga Amerikanong kalaban natin, kundi ang mga sarili natin. Huwag tayong magpaka-traidor. Mahalin natin ang sarili nating mga kadugo. Huwag tayong mag-give up ng sarili nating mga kalahi. Napakasakit isipin niya na tayo yung mga Pilipino. Pero tayong mga Pilipino mismo, willing tayong isurrender ang kapwa natin.